Amen. Good morning po mga kapatid. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Sa lahat ng buhay na naririto, sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng buhay ay magpuri sa Panginoon. Amen. Sabi nga natin, I love you, Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Salamat po sa lahat ng naririto sa umagang ito. At patuloy po na ang Diyos ay nalulugod. Amen. Sapagkat ang inyong pag-ibig ay nag-uumapaw at ang inyong pag-ibig ay nagpapakita sa Panginoon na talagang mahal nyo siya sapagkat inuna natin ang Diyos na buhay. Amen. Amen. So this month is a month of Feb-ibig. So we're still under the series, The Legacy of Love. At ngayon po, we will have another set of lesson to be discussed today. But before we start, let me just give you some few reminders as always. Ang una po dyan ay ano po? Yan. Thank you so much. So alam na po natin, paki-silent mo ng mga phones sapagkat saglit lang naman po ang ating gawain and to avoid distraction. Kasi minsan, imbis na, ay, maganda na yung lesson, na di-distract pa tayo dahil sa ating mga phones. Amen, mga kapatid? Also, thank you for not using your phone during the worship service. Next is, please get your pen and your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng mga salita ng Diyos. Or, kung wala naman kayong panulat, ito po yung pinaka-effective sa lahat. Take a picture. Amen, mga kapatid? Because a picture is worth 1,000 words. Also, next, don't forget to invest and invite. Ginagawa po ba natin, mga kapatid? Kanina natuwa ako kasi nung pagpunta ko sa likod, nakita ko si Brad Edwin nagbubuhat pa ng upuan. Ibig sabihin kulang yung upuan kasi marami ang umaten ngayon. Amen? So thank you. Sige, palapakan natin ng Diyos. Salamat sa inyong pag-i-invest and pag-i-invite. It's not for pastor, it's for the Lord. Amen, kapatid? Kasi alam natin na kayo rin naman ang pagpapalain ng Diyos. Amen? So we have 2 services. Just so you know, every midweek po. Kailan po ang midweek natin? Every Wednesday. Anong oras po? 6 p.m. Napakaganda po ng aming pinag-aaralan. Every Wednesday, ang lesson po namin ay caris. Sabi nga natin caris. It is a gift of favor for everyday life. At ngayon, nandun na tayo sa gift of success. No? Our success is not our reward but also favor from the Lord. Amen? Kaya pag ikaw ay nagtagumpay, ang ginagawa natin ay ibinabalik natin all for the glory of God, hindi glory to us. Amen, kapatid? Kasi lahat naman ng mayroon tayo galing din sa Diyos. Can you hear amen? Amen. Also, we have our Sunday worship service just like today, 8 in the morning po yan. Kaya sabihan po ang ating mga mahal sa buhay na umattend din po sa gawain na ito. Amen po, mga kapatid. Also, please watch our online worship services sa YouTube channel, The Master Teacher BS, and at ang ating pong Facebook page, Our Christ is Wonderful, Missions and Ministry International, Pampanga. Amen po ba, mga kapatid? So I hope na nakasubscribe na po kayo dyan para po matulungan din natin ang ating ministry sa gawain ng Panginoon. Alam nyo po, this is also one way para makaabot tayo sa iba't ibang mga tao. Amen, mga kapatid? So, dito po sa loob natin, kung walang masyadong support na nakukuha, there are some other people that are watching and looking for this very kind of lesson. Ito palang kailangan nila, and when they are blessed, mantakin po ninyo, hahanapin nilang church na to para bigyan ng pagpapala. Can you amen? So can you do that, mga kapatid? Amen. So sabi nga nila, pag nagbibigay sa Panginoon ay kahit sunugin ako, pastor, wala talagang lalabas sa pera. Well, hindi mo kailangan sunugin. Ang kailangan mo lang mag-share, like, and subscribe para maraming mapagpala. Can you amen? Amen. So okay po ba yun, mga kapatid? Amen. Alright, so let's begin our lesson. But before that, let's declare a declaration of faith. Handa na po ba tayo? Amen. Sige, upo ng maayos. Sabay-sabay po. In 3, 2, 1, go. In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Never fail to say that. Amen, mga kapatid? Kasi pag sinasabi po natin ito deklarasyon ng pagpapala sa ating spirit, soul, and body. Hallelujah. Kompletong pagpapala mula sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Amen. So are you ready to learn the Word of God? Amen. So tayo po magsimula sa ating lesson from the series
The Legacy of Love. Our topic for today is entitled, everybody, The Attributes of Love. Sige nga, sabihin natin, The Attributes of Love. Amen? Pag sinabing attributes, it means the qualities, no? Character, characteristic, or features, yung mga uri or kaugali ng pag-ibig. So, marami na tayong naririnig na mga lesson about this, but today we were going to dig deeper on that and we will look onto it on a different perspective. First Corinthians chapter 13 verse 4 to 8 sa God's Word version po. Sabi po rito, love, ano pong love yun? Agape is patient. Love is kind. Love isn't jealous. It doesn't sing its own praises. It isn't arrogant. Verse 5, it isn't rude. It doesn't think about itself. It isn't irritable. It doesn't keep track of wrongs. 6, it isn't happy when injustice is done, but is happy with the truth. Verse 7, next po. Love, agape, never stops being patient, never stops believing, never stops hoping, never gives up. Ang ganda nung last part na yon, never gives up. Verse 8, love, agape, never comes to an end. There is the gift of speaking of what God has revealed, but it will no longer be used. There is a gift of speaking in other language, but it will be stopped by itself. There is the gift of knowledge, but it will no longer be used. So, ibig sabihin, ganito. Matatapos po yung pangaral ni pastor. Matatapos din yung pag-attend nyo dito sa church, mga pagsisimba na yan. Matatapos din ang mga Bible study na yan, huwag kayong mag-aalala. Pero, ang hindi matatapos, ang hindi mawawala, ay ang pag-ibig. Amen? Love never comes to an end. Amen po ba mga kapatid? So, nakikita po natin na kung hindi natapos ang pag-ibig, dapat patuloy tayo na umiibig gamit ang pag-ibig ng Panginoon, which is agape kind of love. Can you hear amen? Amen. Sabi po ni D.L. Moody, isa pong theologian. Next po, sa mga nakakita, joy is love exalted. Peace is love in repose or even your rest. Long-suffering is love enduring. Gentleness is love in society. Goodness is love in action. Faith is love on the battlefield. Meekness is love in school. And temperance is love in training. So sa madaling salita, ganito. We cannot really define love in just one sentence. Tama mga kapatid? Pag sinabi mong what is love, hindi ko kayang i-describe yan sa iisang salita lamang. Because defining the characteristic of real love can be difficult. Sabihin sa katabi, difficult. Mahirap yan. Why? Because it takes many forms. Marami pong uri. This pure and innocent bond is formed with your nearest and dearest ones. Ibig sabihin, hindi mo madidevelop mag-isa ang love. Tama mga kapatid? Pwede namang self-love, pero hindi yun ang love na tinutukoy. Ang ibig sabihin dito, dun sa pinakamalapit, pinakamamahal mo, nakapamilya, kaibigan, kapatiran, doon mo pwedeng ma-develop ang love na ito. Kaya kailangan nating mag-church. Amen mga kapatid? Kaya kailangan natin na mayroon tayong kapwa, mga kapatiran sa loob ng iglesia so we can translate love with them. Can you hear amen? Amen. So, marami po sa atin ang may problema sa puso. Meron ba tayong problema sa puso? Yung iba ay broken-hearted, no? Lalo na ngayong panahon na ito. Yung iba naman ay merong enlargement of the heart. No? Yung iba naman ay wasak na wasak ang puso. But, hindi yun ang ating tinutukoy for today's lesson. But somehow, we have some serious problem kapag may problema tayo sa puso. Tama mga kapatid? And kung mayroon tayong problema sa puso, we need heart surgery. Amen mga kapatid? So, sakto. Kasi nandito ka ngayon at alam ng Diyos na kailangan itama ang mga puso natin sa araw na ito. Can you hear amen?
But actually, we are talking about, next po, loving as Christ love. No? Ang pag-ibig na tinutukoy natin ay yung pag-ibig ni Kristo at kung paano siya umibig sa atin. And I believe we all need something more than surgery this morning. We need spiritual heart transplant. No? Grabe, no? Na minsan yung puso natin ay hindi mo na alam kung kabisado mo pa ba talaga ang tibok nito. But brothers and sisters, the good news is we need Jesus' heart. Amen na kapatid? Kapag ang tibok ng puso ni Kristo ay naging tibok natin, maayos ang ating mga buhay. Can you hear amen? Because we cannot know real God, real love unless we know Christ, because God is love. Alam natin yon. Tama po ba mga kapatid? Diba? God so loved the world that He gave, John 3:16, ibinigay na niya ang pag-ibig na ito. Therefore, ang kailangan ng tunay na pag-ibig ay self-sacrifice. Sabi nga natin, self-sacrifice. Nakita niyo po yung picture, paano tayo minahal ng Diyos? God loves you this much. Ngayon kapatid, inilatag niya ang kanyang dalawang kamay sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay magkaroon ng tunay na pag-ibig. Can you hear amen? Now, next po, if you are going to be given 5 minutes to live, no? Mayroon nagsabi, pagka nalaman mo na, 5 minutes na lang palang natitirang buhay ko, ano ang gagawin mo? Hello? Meron po ba ditong nag-iisip na ano kayang gagawin ko, 5 minutes lang natitira? Sabi po ng isang pag-aaral, kapag nalaman mo na 5 minutes na lang pala ang iyong buhay, babaha ng tawag, babaha ng chat, no? Para sabihin mo lang sa lahat ng mahal mo na mahal mo sila. Tama po ba mga kapatid? Amen po mga kapatid? Amen. Now, hindi naman 5 minutes lang ang buhay natin ngayon. Tama po ba mga kapatid? So all we have to do is just try to love and try to translate that love sa ating mga mahal sa buhay. Amen po mga kapatid? Sino po sa inyo ang fan ng F4? Nasa ang kamay? Yung ating kaibigan na si Shansai ay kinuha na ni Lord, no? I'm just reminiscing that part kasi sigurado na nung siya ay napumanaw, bumaha ng tawag, bumaha ng chat para iparinig sa kanya na mahal siya ng kanya mga mahal sa buhay o ng kanya mga fans. Can you hear amen? Pero it's too late. Bakit? Kasi hindi niya na ito maririnig. Are you with me, kapatid? So habang buhay pa tayo, let's give 5 minutes to give ourselves to tell those people whom we truly love. Mahal mo ba talaga? Di sabihin mo sa kanya sa pamamagitan ng tawag, kung kaharap mo naman o ng isang chat or text, that you love them, especially this month of Feb-ibig. Can you hear amen? Amen. Next po, the greatest thing in the world is, next, is what? To love and to be loved. Tama po mga kapatid? Ang dakila na pwedeng gawin natin sa mundong ito ay magmahal at mahalin din naman pabalik. Tama po ba mga kapatid? Sabi nga po ni Pablo, kailangan lahat ng ating ginagawa in line with this kind of love, at ang love na ito ay ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. It is that one thing that makes us most like God, because God is love. Sabi diyan sa baba, to love is to be like God. No? Bakit nga ba dakila? Kasi pag nagmamahal ka, ibig sabihin, itinatranslate mo din ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Can you hear amen? So pag nagmahal ka pala, para ka nagmamahal kagaya ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Therefore, love is not an option. Sabi sa katabi, hindi option. No? Yung hate, option mo yon. Ayaw kong magalit eh. Ayaw. Hindi. Pero yung pagmamahal, it is not an option. Husbands are to love their wives. Tama mga kapatid? And vice versa. Wives are to love their husbands. Believers are to love God. Tama mga kapatid? Mahal nyo bang Diyos? And believers are to love their enemies. Kahit na mahirap, masakit, mahalin mo pa rin. Believers are to love their neighbors. And believers are to love one another. Mahal mo ba ang katabi mo? Tingnan mo nga. Amen. Mahal mo ba siya sa Panginoon? Amen. It is not an option. Sabi lang, hey, ayoko nga. Di ba? It is not an option for you, brothers and sisters. Narito tayo para magmahal. Amen mga kapatid? Why? Next po. Love is about growing in Christ. Amen po ba?
ang pag-grow natin sa Panginoon is a spiritual uh, growth in our spiritual gift and our function dito po sa church. Pastor, ba't ba kailangan natin na mag-grow sa ating pananampalataya at pag-ibig? Kasi lahat tayo ay may kanya-kanyang gagawin sa loob ng church. Can I amen? Amen po ba? Sino sa inyo ang na-encourage nung kumanta si Nanay Bebe Meneses dito nung last Sunday? Taas nga kamay. Sabi na po, kaya ko rin yun ah. Nawa mga kapatid? So you are just extending that need to help others para makita natin na lahat tayo, bata man o matanda, may gagawin sa loob ng church na ito. Can I amen? Malay mo, si pastor, kailangan pa lang isang topic na ganyan, diba? Para, natutulog na pala. Hindi, ibig sabihin, may problema or what? O kasi brother, si sister, isang kamay lang o isang topic, brothers and sisters, we can relate to that if we are growing and changing in Christ. Amen mga kapatid? In the love of Christ. Hallelujah. So today, let's discuss what is love. No? Ano nga po ba ang pag-ibig? We will gonna take a look at that in a biblical perspective or church context. Amen po ba mga kapatid? So tingnan natin ito sa pamamaraan na kagaya natin, Christians na nasa church. Sapagkat ako po mismo, pastor na po ako, pero aminado po ako na marami po sa mga ang tawag dito, forms ng love ay bagsak ako. Pero, wino-workout ko to palagi at least lamang na ako sa iba. Amen mga kapatid? Bakit? Sapagkat aware ako at pinapractice ko palagi ang agape love sa aking buhay. Are you with me mga kapatid? Kaya dapat ikaw din, sabi sa katabi, ikaw din. I-practice natin. Mga kapatid? Amen mga kapatid? Sabi nga po ni Mark Twain, the secret of getting ahead is getting started. Amen mga kapatid? That's one of my favorite quote. Kung gusto mo na mauna ka na, magsimula ka na ngayon. Kesa patumpik-tumpik tayo. Are you with me mga kapatid? Actually, there are 15 forms of agape love. Handa na ba kayo? 15 po ito. Pero buti na lang, 4 lang po ang ibibigay ko ngayong araw na ito because we don't have the luxury of time to do it. So, fasten your seatbelt, prepare your heart, and let's go. Let's dig deeper with the lesson. So, what is love? Number 1, everybody, love is patient. Amen. Thank you for your energy. Ang ganda nun. Ibig sabihin nito, love gives people time to grow. Amen mga kapatid? So, ang pag-ibig pala na ito, hindi minamadali, pero kinakailangan. Sabi sa katabi, kinakailangan. Sabi na ba, nagmamadali ka naman. No? Love is patient. And love has, next, timetable. Ibig sabihin po, it takes time. Amen mga kapatid? Kailangan ito ng mahabang oras, mahabang panahon, or maybe it could be your lifetime to acquire this. Can you amen? Sino sa inyo ang talagang mapasensya na? Sino po? Meron na ba rito? Di ba? Ilang taon na kayo? Diba? Ang iba ay nasa 60s na, nasa 70s na, pero lalo ngayon na naiirita pa rin. Tama mga kapatid? Because this kind of love is going to take time to develop sa ating mga buhay. Are you with me mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kaya sabi na, ang tagal mo ng Christian, ganyan ka pa rin. Well, brothers and sisters, love is patient and it has a timetable. Can you hear amen? Amen po ba? Wouldn't it be wonderful if God changed us over time? No? Maganda ba na, isang iglap ay nabago na si Pastor Gani, nabago na si Sister Fe, nabago na si Sister Anika, isang iglap lang? Wow! That would be amazing. Tama mga kapatid? Maganda yun. Kaya lang, hindi yun ang ginawa ng Diyos. It takes time. Sabi sa katabi, it takes time. Amen mga kapatid? Kailangan yan involved ng time, process, panahon. Amen mga kapatid? Ang tanong ng iba, kailan pastor? Ang sagot ay, basta. Sabi sa katabi, basta. Darating din yan. Amen mga kapatid? Magbabago rin yan. Hindi na yan magiging magagalitin. Magiging pasensyoso na siya. Tama po ba mga kapatid? Amen? Bakit? Sapagkat kung wala tayong pasensya or patience, we have all the tendencies na makasakit ng ibang tao. Tama mga kapatid? Minsan pag wala ka ng pasensya, nasasaktan mo yung mga anak mo,
yang iyong asawa, ang iyong kaibigan, yung ka-churchmate mo, or even kapitbahay, or kahit sino. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. So, ibig sabihin pala, ito talaga ang pinakakailangan ng maraming tao. Tama o tama? Tama. Pasensya. Can I hear amen? Kaya it's not surprising na ang sinulat ni Apostol Pablo sa unang definition ng love is patient. Amen po ba mga kapatid? Kayo ba'y nagdasal na ng, Lord, bigyan mo ako ng pasensya? Tapos after 1 minute lang, ang tagal naman, Lord. Tama po mga kapatid? So it means, pag nagsasabi ka na, Lord, pasensya, it means to suffer long fuse, or long-tempered. Ang opposite nito ay yung short fuse. Ibig sabihin, madaling mapundi, madaling mapuno, madaling mairita, kaya sumasabog agad. Tama po ba mga kapatid? So kung wala tayong pasensya, madali tayong makasakit ng ating kapwa. Are you with me mga kapatid? Kaya sabi natin, kailangan ko ng pasensya. Sabi sa katabi, kailangan mo rin ba? Tama po ba mga kapatid? So if you're not patient, or if you're patient, you're slow to anger. No? Hindi ka magagalitin. You endure personal wrongs with gentleness. No? Without retaliation. You bear with others' imperfection, faults, and differences. Why? Because you give them time to change. Tama po ba mga kapatid? You make room for mistakes, para makita natin na yung mga pagkakamali nila ay makita rin nila, pero hindi ka nagagalit ng sobra sa kanila. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Ganyan sa church. Tama po ba mga kapatid? Na kahit, ano ba? Di ba nag-usap na tayo, dapat ganito, dapat ganyan, and yet, you deliberately violate yung ating mga pinag-uusapan. Then brothers and sisters, pag-pray natin na dapat ang ating mga leader kasama si pastor ay punuin ng Diyos ng pasensya. Can you hear amen? At tayo rin magkaroon ng pasensya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Or else, magiging hindi maganda ang ating iglesia. Amen po mga kapatid. So, being patient means, next, the ability to be inconvenienced. No? Pag sinabing inconvenience, to be troubled, to be bothered, ginugulo ka. Tama mga kapatid? Okay lang ba sa'yo na guluhin ka? Sige, tumingin ka sa katabi mo. Medyo itulak-tulak mo ng konti. May barya ka ba dyan? Ano baon mo? Tama mga kapatid? Sige nga. Do you have the ability to be inconvenienced? Okay lang ba na ginugulo ka? Sabi na iba, may problema din ako, wag mo akong guluhin. Tama po mga kapatid? Sabi ni John MacArthur, look at this. Next po, sa baba. Love's patience is the ability to be inconvenienced or taken advantage of by a person over and over again, and yet, look at that, not be upset or angry. No? Ang pasensya pala ng pag-ibig ay kahit ginugulo ka na ng ginugulo, hindi ka pa rin naiinis sa tao na yan. Hindi ka pa rin nagagalit sa kanya. Mahirap yun. Tama po ba mga kapatid? Nakakairita yun. Can you hear amen? So, how do you react when you have been inconvenienced or wronged by other person? No, ginugulo ka ng ibang tao, anong ginagawa natin? Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? So, kapag sinabi mong, okay lang, that's patience. Tama po ba mga kapatid? Pero kung hindi ka na makapagpasensya, ibig sabihin wala kang malaking puso para mag-umibig sa ating kapwa. Can you hear amen? At hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon na mag-grow at magbago. Because if love is patient, it gives people time to grow. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. So next, one of the characteristic of patience waits. Naghihintay. Amen po ba mga kapatid? Naghihintay hindi lang ng basta hintay-hintayan lang, kundi naghihintay ng matindi. Tama? Tinuturuan tayo na maghintay ng pag-ibig na ito. Tanong, handa ka bang maghintay? Kahit 20 years? Lokohan na to, pastor.
Tama po mga kapatid? And yet, the Bible says, God says, Paul says, no? Jesus also said that love is patient. Can you hear amen mga kapatid? Amen. So, kapag pasensyoso ka, isa lang yon. You are waiting for a godly outcome. Tama po ba mga kapatid? Na, ano ba naman tong tao na to? Magsasampung taon na kami, late pa rin. Pero, okay lang na late siya. Kasi nakakaupo yung iba. Tama mga kapatid? And yet, you are looking for other godly outcome. Can you hear amen? Ito yung kahit nagalit, inis ka na, binibigyan mo ng pagkakataon na ang kapayapaan ni Kristo ay maging solusyon sa negatibong sitwasyon natin sa loob ng iglesia. Can you hear amen? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. So, when you don't get what you want, how do you react? May gusto ka, hindi mo makuha. Anong ginagawa natin, mga kapatid? Amen, mga kapatid? A lack of patience will turn our home or even our church a war zone. Tama, mga kapatid? Pagka walang pasensya, ang bahay mo, magulo. Ang church, magulo. Ang trabaho, magulo. Ang buhay mo, magulo. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? So, patience waits and refuses to give in to sinful anger. Ang gusto mo kasi, godly outcome. Sabihin natin, godly outcome. Amen po ba, mga kapatid? So, if that is the case, next, patience is a refusal to what? Retaliate. Sabihin natin, retaliate. Hindi ka gumaganti. Tama po ba, mga kapatid? Amen, mga kapatid? Kasi yung iba, mapagpasensya, pero maya-maya, nakakurot din. Nakasundot din yan. Tama, mga kapatid? Gumaganti. Tama po ba, mga kapatid? Amen. At sabi po ng isang early church father na si Chrysostom, sabi niya rito, it is the word which use of a man who is wrong and who has it easily in his power to avenge himself, but, look at that, never do it. No? Ibig sabihin, ito yung isang tao na, alam mo, napakalakas niya, napakamataas niya, pero ginawa mo siya ng mali, meron siyang kapangyarihan para may gawin siya sa'yo, pero hindi niya ginagawa. Can you hear amen? Ang tawag doon ay pasensya. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya sabi ng iba, duwag to hindi to gumaganti. No, hindi yan totoo. Di ba sa mga movies, nakita natin yung mga tatay, wala silang ginagawa pagka inaapi yung kanilang pamilya. Bakit? Kasi baka lalo silang patayin. Sabi, duwag ang tatay na yan. Hindi. Ang totoo, wala siyang ginagawa kasi baka lalong maging worse ang sitwasyon. Can you hear amen mga kapatid? Amen po ba? Pero ang totoo, kaya niya rin na gumante. Ang problema lang ay nagiging masama din ang lahat. Because patience never retaliates. It never take revenge. Can you hear amen? Hindi siya gumaganti. Amen po ba? And the best revenge, I have heard na nabasa ko, best revenge is no revenge. Tama mga kapatid? Ang pinakamagandang ganti ay yung hindi ka gaganti. Tama po ba mga kapatid? Because revenge never heal what is broken. Tama? Tama po mga kapatid? Gumanti ka, wala rin namang mangyayari. Wala rin namang maihilom. Wala rin magagamot na mga nasira. Ito'y lalong masisira pag gumanti tayo. Can you hear amen? Amen. Sige, palakpakan po natin ang ating Diyos. Yung may kakayanan kang gumante, pero mas binabuti mo na lang na umiwas. Tama? O kaya ay lumayo ka na lang. O wala kang maling gagawin. Kaya ayaw mo na lang pumunta. Are you with me, kapatid? Of course, it is because of self-respect. Can you hear amen? Kung binabastos ka naman na, sinasaktan ka naman ng sobra, have the guts to move away from them. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Pero wag kang gaganti. Sabihin sa katabi, wag kang gaganti. Amen mga kapatid. Understand that patience is not just white-knuckling your emotions in order to hold back the rage of storms that really wants to come out. No, patience is joyfully submitting to Christ for the good of other person. Ibig sabihin ganito, pinagpapasa Diyos mo na lang ang lahat. Kayo po ba ganon? Na, talaga. Naalala ko na naman nung kami po nabangga dyan sa Balagtas Bypass. No? Talagang durog na durog yung gilid ng aming si Banet noon. Nakita ko ninyo yun sa picture, pinakita ko na, amen?
At yung bata na driver, binata, ay bumaba doon sa kanyang sasakyan. Alam nyo, sabi ko, papunta kami church noon, Sunday po iyon. At naantala ang ating gawain. Gusto ko na talagang saktan. Gusto ko na talagang gantihan. Pero sabi ng Panginoon, wag na lang. Amen mga kapatid? And yet, hindi pa po natapos doon. Pinagawa ng aming sasakyan during that time. Nung ibinalik, ang bigat ng manobela, hindi mailiko yung gulong. No? Lalo na naman, Lord, patience. Are you with me mga kapatid? Pero, ibig sabihin lang nito, lahat ng yon ipinagpasa Diyos na natin. Amen mga kapatid? Kaya tingnan nyo naman, pinalitan ng Diyos ng mas maganda, mas maayos, para lalo tayong makahayo sa gawain ng Panginoon. Shout amen. Submit your temper to Christ. Amen mga kapatid? Kung ikaw lang, hindi mo kaya eh. Pero kung ang Diyos ay nariyan, brothers and sisters, you will have an outcome that will be good. Maganda po ang kalalabasan niyan. Can I amen? Bakit? Kasi kasama natin si Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? One more thing about patience is, next, patience is not indifference. Sabihin natin, not indifference. Ano yon? Sa Tagalog, nasa baba. Pagwawalang bahala. Can you amen? Kapag sinasaktan ka na, kapag ka nasisira na ang iyong buhay, nasisira ng damit mo, hindi naman ibig sabihin no, na ipagpasawalang bahala mo na lang ito, or you just entirely overlook the situation. Can you amen? Amen po ba mga kapatid? Ibig sabihin lamang po nun ay dapat makita rin natin yung dapat nating i-act or gawin sa tulong ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Si Pablo po ay nagtuturo sa Church of Corinthian, and you know the Bible, the book of Corinthian, the Church of Corinthian is the problematic church. Ito yung pinakamahirap na church na nahawakan ni Pablo sa kanyang buong buhay. Tama mga kapatid? Amen po ba? Pero he patiently bore with them and worked with them. Inalagaan niya pa rin ang mga taga-Korinto para sila po ay magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Amen? Ganon din sa ating church. Tayo po'y nagtsatsaga, tayo po'y nagpapasensya sa isa't isa. Bakit? Umaasa tayo na darating ang araw, lahat ay tumatayo na rito, lahat ay umahayo, lahat ay umaattend ng midweek service, lahat ay nakakapagbigay ng kahit malaki o maliit, at lahat ay nagmamahal sapagkat mahal natin ang isa't isa dahil kay Kristo. Shout amen. It is, we honor Christ. Amen mga kapatid? Lagi natin ilagay sa isip natin, bakit ako narito ngayon? Hindi para kay pastor, hindi para kay brother, hindi para kay sister, para kanino? Para sa ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. So, patience is not indifference. Hindi mo na ito pinag-usasawalang bahala, pero gumagawa ka ng paraan para ito'y maibsan. Are you with me? Amen. So, the supreme example of patience ay sino po? Sino po ang pinakamapasensya na kilala nyo? Si Jesus. At walang iba kundi ating Diyos na buhay. Amen? Because God is love. And love is patient. Patient. Tama? God is love and love is patient. Kaya si God mismo ay mapagpasensya. Basahin natin. 2 Peter chapter 3, verse 9. Sabi rito, tingnan nyo. The Lord isn't really being slow about His promise to return. No? Sabi ng iba, ang tagal naman ni Lord. Parang nagsisunungaling na ata siya. Hindi na ata siya babalik. Marami na mga pastor ang namatay na, hindi pa rin bumabalik si Lord. Tama mga kapatid? Pero sabi rito, the Lord isn't really being slow about His promise to return. As some people think, no? No. He is being what? He is being patient for your sake. Amen mga kapatid? Nagiging mapagpasensya siya. Para kanino? Para sa'yo. Sabihin sa katabi, para sa'yo. Para sa akin. Amen mga kapatid? He does not, bakit? He does not want anyone to what? Perish. So He is giving more time for everyone to repent. Amen po mga kapatid? So kung ang Diyos ay mga nagpe-pray na, Lord, bumalik ka na, paano yung mahal mo sa buhay na hindi pa rin nag-church? Paano yung mga kamag-anak mo na panay pa rin ng tungga ng kung ano-ano? Can you amen?
So sabi rito, ang Diyos ay nagiging mapagpasensya para sa iyo. Kung hindi para sa iyo, para sa mga mahal mo sa buhay, para lahat sila ay hindi mamatay, mapunta sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya sabi mo, Lord, thank you. Mapagpasensya ka sa amin. Tama mga kapatid? Pinagtiyagaan ka ng Diyos, kaya pagtiyagaan mo rin ang iba. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? While the Lord Jesus was hanging on the cross, no, siya po ay hindi gumanti sa mga nanakit sa kanya. Even hanggang sa kamatayan. Alam niyang mamamatay siya nung siya nakapako sa krus. Tama mga kapatid? Pero ganito ang sabi ng Panginoon. Next, Luke 23 verse 34, sabi niya, Father, forgive them. Bakit? For they know not what they do. Amen mga kapatid? Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tama po mga kapatid? Sabi ng iba, Lord, bumalik ka na. Sabi ni Lord, patawarin mo siya, Lord. Yung anak ko na yan, hindi niya alam yung kanyang pinagpipray. Tama po ba mga kapatid? Amen? Sapagkat kung ang Diyos ay babalik ka agad, wala nang tsansa ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa Christian para mapunta sa langit. Can you hear, amen? Pwede ba na tumawag si Jesus ng kidlat para patayin ang lahat ng mga nakapaligid sa kanya? At pwede ba na siya ay sa isang iglap, pababain niya ang mga libo-libong anghel para ibaba siya sa krus? Pwede. Tama mga kapatid? Tama po ba? Pero hindi niya yung ginawa. Bakit? Hindi nila alam ang ginagawa nila. Kaya ang sabi niya, patawarin mo po sila. Are you with me mga kapatid? That is patience. Sabi sa katabi, patience. Are you with me mga kapatid? Mapagpasensya ba ang Diyos? Nung nagkasala ka kahapon at nagkasala ka sa buong linggo at sinabi mo, Lord, hindi na ako mag-church. Bakit? Galit ka sa akin eh. Totoo ba yon? Hindi. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin ay mapagpasensya. So the question is this. Next, why exhaust the patience of God? No? Bakit ikukonsume mo? Bakit kailangan mong gamitin, i-drain, i-deplete ang lahat ng pasensya ng Diyos? Ha? Para ba subukin talaga na may Diyos? Isa pong atheist, isang hindi naniniwala sa Diyos na si Robert Ingersoll, wala po dyan eh, ang nagsabi na, sabi niya, I'll give God 5 minutes to strike me dead for the things I've said. No? And he then used the fact that he was not struck dead as a proof that God doesn't exist. No? Sabi niya, kung may Diyos talaga, sa loob ng 5 minuto, dapat kidlatan na ako para mamatay ako. At hindi siya namamatay. Tama ba mga kapatid? So sinasabi niya, kita nyo na, walang Diyos. At meron naman pong isang Christian, si Theodore Parker, na nagsabi, and did the gentleman think he could exhaust the patience of God, of the eternal God, in 5 minutes? Akala ba niya, sa tingin ba niya, ang pasensya ng Diyos ay mauubos niya sa loob lang ng 5 minuto? Hello? Sabi sa katabi, hindi ata. 1,000 taon ang inilagak ng Diyos para ikaw at ako ay maligtas. Tama mga kapatid? 5 minuto lang bang hinihingi mo? Hindi yan ibibigay ng Diyos at hindi bibigay ang Diyos sa iyong mga request na magalit siya. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kapatid, pinagpapasensyahan ka pa rin ng Diyos. Sabi sa katabi, pinagpapasensyahan ka pa rin ng Diyos. Pasalamat ka. Amen mga kapatid? Bakit? Kasi namumutawi ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Buti na lang. Yung palang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mapagpasensya. Are you still with me? Amen. Next, number 2. Love is, what is that? Kind. Ano yung una? Love is patient. Number 2 is, love is kind. It means love helps people grow. Amen mga kapatid? Kanina, to change. Nagbabago ang tao. Ito, tinutulungan mo silang mag-grow. Can you hear amen? Tingnan mo yung katabi. Natutulungan mo ba yan na mag-grow sa Panginoon? Anong gagawin mo? Be kind. Sabihin sa katabi, be kind. Amen mga kapatid? Maging mabait ka sa Kanya. Tingnan mo, lagi ang aatin dito. Lalo na, ilibre mo ng pamasahe. Tama po mga kapatid?
And if you're so rich, bakit di ka mag-donate ng sasakyan dito? Are you with me mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Why? Look at this. Next, giving till it hurts. Sabi nga natin, giving till it hurts. Tanong, nasasaktan ka pa rin ba pag nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon? Hindi yung nasasaktan ka dahil ayoko. Kundi nasasaktan ka pa rin ba pag nagbibigay ka sa Panginoon? Hello, ano sagot nyo? Ay, ibig sabihin yung binibigay nyo, mga tira-tira nyo lang siguro. Barya-barya lang siguro. Tama? Nasasaktan pa kayo pag nagbibigay kayo sa Panginoon? Alam niyo yung mga masasakit, yung mga 10,000, Lord, 1,000. Na? Are you with me mga kapatid? Pero hindi yun ang ibig sabihin natin. Pag nasasaktan ka, pag nagbibigay ka, hindi mo na inuuna ang iyong sarili, inuuna mo na ang kapakanan ng iba at ng gawain ng Panginoon. Can you hear amen? Palapakan naman natin ang Diyos sa buhay. Are you with me mga kapatid? Kaya, Lord, ito, pambili ko na sana to ng damit eh. Pero hindi, bibigay ko sa church. Pambili ng mic, pambili ng drums, pambili ng gamit. Tama mga kapatid? Pamasahin ni pastor. I love my pastor. O ito. Natutuwa ako sa mga nanay talaga. Pagka nakita ko, Lord, alam ko na to, 20 pesos. Dati may papel pa, di ba mga kapatid? Ito yung pinakamalaki at pinakamainam na kayang ibigay ng mga nanay. Palapakan naman natin sila. No? Sabi ko, Lord, pag nakakatanggap ako nito, iniipon ko yan mga kapatid. Amen po mga kapatid? Kasi nakikita mo na, ibis pambili na nila ng ulam, pambili na pamasahin na lang nila, ibinibigay pa rin nila kay pastor kasi tunay na nagmamahal sila sa ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ito yung lagi ko naririnig sa magulang ko, lalo na nung buhay pa si daddy. Gusto sana namin manood ng sine ng mami mo. Pero dahil naisip namin kayong 8 magkakapatid, uuwi na lang kami at bibili ng ulam. Ngayon mga kapatid, isusubo na lang namin, ibibigay pa namin sa inyo. Amen mga kapatid? So pag nagbigay ka na nasasaktan ka, love is kind. Can you hear amen mga kapatid? Amen po ba? Amen. So you're giving until it hurts. Pag nagbibigay ka na, wala lang, parang wala lang din yun. Tama ba mga kapatid? Pero pag nagbibigay ka, ibig sabihin, iniisip mo na, nagkikare ka na sa ibang tao. Are you with me mga kapatid? Bakit kailangan maging kind or mabuti sa lahat ng tao? Sapagkat ang pag-ibig ay walang oras. Sabihin sa katabi, walang oras. Sabi ng iba, ang pag-ibig, 8:00 lang ng umaga hanggang 11:00 ng umaga every Sunday. Paglabas natin dyan, kanya-kanya na tayo ha. Tama kapatid? No. It is 24/7. Sabi sa katabi, 24/7. Minsan nga, tinatawagan ka ng kapatid mo, 1:00 ng madaling araw, sister, punta ka nga rito. Bakit? Ipag-pray mo ko. Tama kapatid? Pastor, sunduin niyo ako rito, 3:00 ng madaling araw. Bakit? Na-stranded kami. Are you with me kapatid? Kasi you are extending kindness sa ating mga kapatiran. Are you with me kapatid? Amen. Now, pinapaalala ito ni Pablo sa atin. Love is kind. Why? Because we are so prone to be neglectful to others. Minsan talaga nakakalimutan mo ang iyong kapwa. Tama ba mga kapatid? Kayo po ba, pagka sumeldo, tinatabi nyo kagad ang para sa Lord? Amen mga kapatid? Talaga bang para sa Lord yon? Oo. Pero ang totoo niyan, ang nasa isip natin, Lord, ito'y para magamit sa gawain mo. Tama mga kapatid? Kailangan ba ng Diyos ng pera? Hindi. Pero ang nangangailangan nito ay ang church, ang mga kapatiran na nangangailangan ng tulong. At iniisip mo, makakatulong din ito sa kanila pag nagbigay ako. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So wag nating kalimutan na magbigay. Amen mga kapatid? Sino sa inyo ang nagising kanina at hinanda na ang sobre? Meron ba rito? Mamaya na. Are you with me mga kapatid? So, ibig sabihin, if you are preparing to give, even when you're at home, love is kind. Iniisip mo kagad ang Diyos, ang kanyang gawain, at ang iyong mga kapatiran, hindi lang ang iyong sarili. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Are you with me, mga kapatid? Did you get that? O, maiksi lang yon. Next, number 3. What love is not? Ano po yon? Love is not, everybody, jealous. Ano sa Tagalog ng jealous? Selos. No? Yung naiinggit ka sa meron ang iba. Love isn't jealous over others' spiritual gifts or possession. Amen na kapatid?
Buti pa siya magaling kumanta. Buti pa siya magaling mag-drums. Buti pa siya magaling magturo. Ako, wala. Tama? Nainggit ka ba sa ibang tao? Problema yan. Bakit? Because love is not jealous. Can you hear amen? Sino sa inyo ang napipressure? Naku, yung mga kaklase ko, mga manager na. Yung mga kaklase ko dati, may mga sarili ng bahay, sarili ng sasakyan. Napipressure ka ba? Love is not jealous. Are you with me, mga kapatid? Ano ngayon kung nauna na sila, humanda ka, paparating na ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Next, no jealousy over gifts or possessions. Kesyo, buti pa siya ganito, buti pa sila may ganito, buti pa sila may date ngayong February, ako wala. No? Sabi sa tabi, huwag kang mainggit. Because love is not jealous. Are you with me, mga kapatid? Pag sinabing jealousy, it means to eagerly desire what others have. No? Gustong-gusto mo, mayroon siyang sasakyan, gusto ko rin yan, Lord. Wala ka pang trabaho paano ka magkakasasakyan? Mag-aral kang mabuti, magtrabaho ka ng maayos para umasenso ang iyong buhay, tsaka ibibigay ng Panginoon ang iyong ninanasa. And that is the good jealousy. Can I hear amen? Minsan mas magiging maganda ang pagiging seloso natin kapag ginamit natin ito in the church context. Can I hear amen? Ganito yon. Sabi niya, buti pa siya, magaling kumanta. Gusto ko rin maging ganon. Meron bang ganito dito? Buti pa tong si Pastor Gani, ang sipag. Gusto ko rin maging masipag kagaya niya. Meron bang mga ganon? Amen, mga kapatid? Buti pa itong si magaling magsalita at magturo. Gusto ko rin na maging magaling magturo para minsan makapagpahinga din si pastor. Meron po bang meron ditong ganito? Amen, mga kapatid? Sana may ganoon. And that is the positive side of being jealous. But here in this verse, ang ginamit ni Pablo is the negative side of jealousy. Ano po yon? It means to eagerly desire, and it is used para makuha mo yung meron ang ibang tao. Can you hear amen? So ang tawag doon, selfish. Sabi nga natin, selfish. It is too selfish. Bakit? Gusto mo na kapag sila ay matagumpay, ayaw mo na masaya ka. Kapag sila ay maraming mga na-acquire na mga properties o mga gamit, gusto mo ay hindi sila maging masaya. Mali po iyon. That is the negative side of jealousy. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So we have the temptation to flaunt our spiritual gifts and be jealous and possessive over ministries. Next po, jealous over ministries in the church. Let me give you an example. Ang isa pong, halimbawa, ang isang membro natin ay merong gift sa music. Sino po sa inyo marunong kumanta? Taas ang kamay. Sino sa inyo ang gustong tumugtog? Sabi niya ba, gusto kong mag-gitara, pastor, kaya lang ayaw ng gitara sa akin. Pero sinong may gusto? Taas nga ang kamay. Di ba? Minsan tuloy, nagiging mainggitin ka doon sa mga marurunong. Tama po mga kapatid? Bakit? Sapagkat tayong lahat ay merong gift. Sabi sa katabi, may gift ka. Sabi nga nila, lahat tayo may talento. Diba? May tinatagong talento. Tama mga kapatid? Pero sabi ng iba, yung iba, itago mo na lang. Tama mga kapatid? Ganito yon. Kapag meron kang talento, mahirap na hindi mo ito nagagamit every Sunday. Tama ba mga kapatid? Tama po? Bakit? Kasi ang gusto ng mga tao, you are in the spotlight. Gusto mo nakikita ka ng maraming tao para sabi, ay, ang galing-galing naman niya. Ay, ang husay-husay naman niya. Ano nangyayari? Kapag gano'n ang nangyayari, nakukuha mo ang attention ng marami, ibig sabihin nun, ang glory ay napupunta sa iyo, hindi napupunta sa Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Sabihin sa katabi, kapatid, kanya-kanya tayo ng talento sa katawan ni Kristo. Tama ba mga kapatid? So ibig sabihin, kanya-kanya tayo ng gamit sa katawan. Ang gagawin mo lang ay ano? Hanapin mo kung saan ka. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Tanong ngayon ito, nahanap mo na ba? Kung saan ka talaga? Nahanap mo na ba? Baka naman pinagpipilitan mo, nasa music ka, o kaya nagpipreaching ka, o kaya nasa technical ka, o kaya sa paglilinis ka, pagwawalis nga lang, hindi mo ma-perfect. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Baka hindi ka para doon. Hanapin mo ang gift mo para sa church. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid?
Because there is a danger of being possessive in the church. Ibig sabihin nun, nagiging selfish ka, nagiging greedy ka, overprotective ka, isolated, and exclusivity. Ibig sabihin nito, pag akin lang ang ministry na to, bawal sa iba, ha? No? Nagiging exclusive para sa iyo. Pangit po iyon. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. Why? Because we are all expendable. Ibig sabihin, we are disposable, itatapon din tayo kalaunan, mawawalan din tayo ng halaga at silbi, kaya dapat wag tayong magmalaki. Kinari, amen? Amen po ba mga kapatid? Parang iniisip na iba, tignan natin, pag wala ako dyan, kung may magagawa sila. Meron ba kayong ganong kaisipan? Wag po. Tama kapatid? Ang isipin mo, Lord, buti na lang nandito ako ngayon sapagkat ang pagkakataon na ito ay perfect para makatulong ako sa iyong gawain at mabigyan kita ng kapurihan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? May mga church naman na ang gusto nila ay sila lang ang nagtuturo, sila lang ang laging nagli-lead, no? May ilang mga churches or grupo na ang gusto nila, ang ministro lamang nila ang allowed na magturo. Pero dito sa church natin, di ba? Kahit sino pwede, basta dumaan ng training. Sabi mo nga, training. Saan? Sa ating maliit na The Master Teacher Bible School. Tama po ba mga kapatid? Sa kaunting pagtitrain sa iyo, kaya kang gamitin ng Diyos mightily. Amen po ba mga kapatid? Amen. Bakit? We are always tempted to become jealous over others' ministry. Kaya dapat makita natin na dapat hindi tayo nagsiselos sa function ng iba. Are you with me mga kapatid? Kasi lalabas glory to me. Amen? Imbis na glory to God alone. Amen po ba mga kapatid? Yung iba sabi, ako na lang magpapakanta. Bakit? Kasi sintonado ka eh. Tama mga kapatid? So nangyayari, nagiging mayabang ang isang tao na iyan. Are you with me mga kapatid? At yung iba ay ganito, hindi kita tuturuan para ako lang ang nandyan palagi. Tama mga kapatid? So nagiging exclusive para sa kanya. Kaya pala ayaw magturo kasi ayaw niyang napapalitan siya at ayaw niyang nawawala. Well, brothers and sisters, that is very wrong. Sapagkat sabi ko nga po, the measure of your success if you have successor. Tama mga kapatid? Nagiging matagumpay ka lang pagka meron ng sumusunod sa iyo na tinuruan mo at kahit wala ka, mayroong nagdadrum, may nagigitara, may nagki-keyboard, may nagtuturo kahit wala si pastor. Bakit? Nagiging matagumpay ang gawain ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. So anong gagawin natin? Next, pakibalik. Balik pa yan. You should start training an assistant. Tama mga kapatid? Yun ang gagawin natin. Anong gagawin? Mag-train ka. Sabi sa katabi, mag-train ka. Ng assistant mo. Tama? Don't be jealous or possessive. Amen mga kapatid? Magturo ka sa iba. I-train mo sila sa iyong trabaho para hindi lang ikaw ang gumagawa sa katawan ni Kristo, lahat tayo ay gumagawa sa katawan ni Kristo. Amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. A while ago, nung kami po'y magpipray na, 8:50 a.m. po ang prayer natin. Ilan pa lang kami dito. Ganyan lang ang bilog. Pinuntan ko si nanay. Nay, mga nanay, pwede po bang sumama kayo sa amin sa prayer? Amen mga kapatid? Kung ayaw ninyo na mag-pray, mayroong ibang gagamitin ng Diyos para mag-pray sa gawain ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na makapaglingkod tayo sa gawain ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. You should start training others as an assistant. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Kasi yung dito, panay-panay na lang, sinong mag-opening prayer, sinong mag-special number, sila na lang lagi. Bakit? Walang na-train. Are you with me mga kapatid? Kapag merong jealousy, parang overprotective sa loob ng church, ito ang dahan-dahan na papatay sa ating iglesia. Amen mga kapatid? Nakita ko na po yan for my over 20 years na paglilingkod sa Panginoon. Can I hear amen? Sabi ni Lord, I will build my church. Sabi ni Jesus, sabi naman ng iba, dahil nagsiselo sila, pababagsakin ko ang church na yan. Tignan ko lang pag wala ako. Are you with me mga kapatid? Amen. But there's a plenty of jealous, possessive church members who are trying to kill the church by overly protective with their ministry.
Wag po. Sabi sa katabi, wag pong ganon. Train an assistant. Tama po mga kapatid? Para pag wala ka, merong papalit sa atin. Can I hear amen? Amen. Why? Next, jealousy is destructive and, everybody, dangerous. Tama mga kapatid? Ang pagiging maiimbutin, tama ba? Or nagsiselos ay ano? Destructive, mapanira, and dangerous. Delikado. Are you with me mga kapatid? When you are so addicted with your own importance, no, you become jealous. Naku, may iba nang tinuturuan si pastor. Nagsiselos. Are you with me mga kapatid? And you are overly protective with what you have. Pero ang tanong ay, tumutulong ka ba para marami din ang magamit ng Panginoon? Amen mga kapatid? Never be jealous because jealousy is destructive and dangerous. Amen mga kapatid? Let me give you an example. Dahil naging seloso ang mga kapatid ni Joseph the Dreamer, 11 sa kanyang mga kapatid, ibinenta siya. Tama po ba mga kapatid? Amen po. Naging alipin siya at naghirap siya, nakulong siya sa poder ng isang ni Potiphar. Amen mga kapatid? Dahil sa selos ni King Saul, no, halos mapatay niya na si David. Tama mga kapatid? Paulit-ulit po yan. Bakit? Sapagkat si Saul ay laging nagnanasa ng posisyon na meron si Haring David. So jealousy is destructive. Sabi sa katabi, destructive yan. Are you with me mga kapatid? So iwasan natin. Sabi ng James 3:16, malapit na po tayo, for wherever there is jealousy and selfish ambition, ang sabi, there you will find disorder and every kind of evil. Amen mga kapatid? Kaya pala ang church, laging magulo. Ang church ay hindi nagkakaroon ng pagkakasundo-sundo, laging may disorder kasi nagkakaroon ng inggitan. Tama po ba mga kapatid? Ano ang sabi? Love is not jealous. Amen po ba mga kapatid? Amen. In a family, a husband might be jealous for respect or to be treated in a certain way. Next, a person who is jealous is what? Next po, easily insulted. Ang isang tao na laging nagsiselos ay laging naiinsulto. Bakit? Siya feeling niya hindi siya nare-respeto. Siya ay laging nagagalit. He is disrespected and upset. Amen po ba mga kapatid? They are always wanting to be treated better. No? Sabi ng iba, bakit hindi mo ko tratuhin kagaya ng iba sa pagtrato mo sa kanila? Bakit yung ibang mga pastor ay ginagalang mo? Bakit ako ay hindi mo ginagalang? Amen mga kapatid? Sa mga magulang naman, bakit akong tatay mo ay hindi mo ginagalang samantalang ibang mga tatay ginagalang mo? Tama po ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? And if that person is jealous, he is easily insulted. Are you with me mga kapatid? Pag sinabing jealous ka, you want what's mine. No? So sabi po rito, love is not jealous for my rights, my things, my opinions, my ideas, my way, etc., etc. in the body of Christ. Dapat po, pairalin natin na happy tayo kung nagtatagumpay ang ibang tao. Can you hear amen? Palapakan naman natin yung mga nagpapagamit sa ating Diyos na buhay. Happy ba kayo na sila ginagamit? Ang nakakatuwa yung mga tamburin natin, no? Nakita nyo, may mga ate, may mga junior, at may mga chikiting pa. Tama po mga kapatid? Kaya hindi sila nauubusan kasi marami silang natitrain na maglilingkod sa ating Diyos na buhay. Walang inggitan, kumakain ng sabay-sabay at naglilingkod para lamang sa kapurihan ng Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos. Tama ba mga tamburin? Walang inggitan? Oh, wale. Amen po ba mga kapatid? The cup of jealousy has no bottom. No? Yung pagiging mainggitin, yung tasa ng pagiging mainggitin, bottomless po yan eh. Wala yang humpay. Laging mangyayari yan. Kaya only Jesus can satisfy you. Amen kapatid? Si Jesus lang ang kayang magpuno ng lahat ng kakulangan na meron ka. Amen kapatid? Ba't siya meron? Ako wala. Ba't siya meron? Ako wala. Ito ang sabi ni Jesus. Matthew 11:28, the message. Are you tired? Pagod ka na ba? Worn out? Burn out on religion? Pagod ka na nagpapakanta? Look at this. Come to me.
Get away with me. Pagod ka na bang maglingkod sa Panginoon? Nagwo-work ako, may pamilya ako, nagcha-church pa? Pagod ka na ba? Ano sabi ni Jesus? Come to me. Get away with me and you will recover your life. I'll show you how to take what? A real rest. Amen na kapatid? Sapagkat yung ibang gusto lang matulog, pagising, masakit pa rin ang ulo, pagod pa rin. Hindi yan ang tunay na pahinga. Ang tunay na pahinga ay kung ang kaluluwa mo at ang espiritu mo, payapa. Lord, kahit mawala ang lahat ng meron ako, nandiyan ka naman, punong-puno ang aking buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. So listen and understand this. We are not important. Amen mga kapatid? Sabihin sa iyong sarili, hindi ako importante. Tama ba mga kapatid? Bakit natin to sinasabi? Kasi minsan nagiging mayabang tayo. Tama ba mga kapatid? Ibinabalik natin ang ating sarili na lahat ng meron tayo ay galing din naman sa Diyos. Kaya kung ano man ang narating natin, ibalik natin ang lahat ng papuri, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. And finally, dito tayo magtatapos. Sabi ko nga po, 4 lang. Number 4, everybody, love is not boastful or arrogant. Ano yung 1? Love is patient. Number 2, love is kind. 3, love is not jealous. Number 4, love is not boastful or arrogant. Amen mga kapatid? Ibig sabihin, love doesn't boast at one's own growth or gift or think one is more important. Hindi ka naiinggit, no? Hindi ka nagyayabang at hindi ka nagiging nagmamataas sa ibang tao dahil sa mayroon ka. Amen mga kapatid? Sino sa inyo ang gustong maging milyonaryo? Taas ang kamay. Minsan ko lang tatanong yan, hindi ko na ulitin. Pag yumaman ka ba, hindi ka yayabang? Tutulong ka ba sa gawain ng Panginoon? Simulan mo na ngayon magbigay. Tama? Huwag mo nang hintayin maging milyonaryo ka. Kasi baka pag naging milyonaryo ka, sabi 1 million, magkano ang tithes ng 1 million? 100,000. Uy, motor na to. Nandiyan po yung mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Malakas yung hangin. Mahangin. Sabi nga, madalas yung hangin na yan, umaakit yan sa ulo. Tama kapatid? Sabi sa katabi, delikado yun. Pag boastful ka, pag arrogant ka, aakyat yung hangin sa ulo mo. Kaya minsan, nakakasira ng tuktok yan. Tsaka lumalaki ang ulo. Meron kaming natutunan sa Bible School, laki ulo, liit korona. Sabi mo nga, laki ulo, liit korona. Tama ba mga kapatid? Nakita yung korona? Siyempre, pag lumalaki yung ulo mo, lumilit yan. Pero hindi man nagbabagong size yan. Can you hear amen? Hindi tuloy nakikita yung glory na meron ka kasi ang laki-laki na nangyabang sa iyong katawan at ulo. Are you with me, mga kapatid? Amen. So, let's have a low view of oneself. Dapat tingin na mo sarili mo na low-key lang, simple lang. Sinong bumili ng gitara? Hindi ko alam pero feeling ko parang ako yun eh. Tama mga kapatid? Sino yung nag-donate ng aircon na 3? Ay, wala pa. Tama mga kapatid? Hindi ko alam kung sino. Pero merong nagbigay. Now, the question is, what makes you so special anyway? Special ka ba talaga? Talaga? Pag hindi ka na ginawang VIP sa church, magtatampo ka ba? Hindi na ako atin. Nagbigay pa naman ako ng ganito. Oh, di ba mga kapatid? Kaya wag maging mayabang. Are you with me mga kapatid? You are not important. You are not so special. Nagiging special ka lang, nagiging important ka lang kasi si Kristo ay nasa atin at ang pag-ibig niya ay nasa atin. Agape kind of love. Are you with me mga kapatid? Let's read a few verses, last 2 verses. 1 Corinthians 4:6-7. Everybody, none of you may be puffed up in favor of one against another. 7, for who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? Anong meron ka na hindi mo tinanggap? Meron ba? Meron. Wala. Wala po. Lahat ng meron tayo ay ibinigay din. Sino nagbigay? Pwede ang Diyos, pwede ang trabaho mo, o kaya kung ano man. Look at the next line. If you then receive it, kung tinanggap mo ito, ang tanong ito, why do you boast
as if you did not receive it. Tama mga kapatid? Ba't ka nagyayabang? Sabi mo, nagbigay akong 1,000,000 sa church na yan. Ngayon, di na ako pinapansin. Sabi ng Biblia, binigay ba yan sa'yo ng Diyos? Opo. Oh. Kung binigay pala yan sa'yo, sino ka para magyabang dahil ibinigay mo lang din naman? Can you hear amen? Lahat ng mayroon tayo, puffed up, napapuff up, lumalaki ang ulo natin. Kaya dapat lagi tayong pumunta sa pag-ibig ng Panginoon. Can you hear amen? Love is not boastful. Love is not arrogant. Again, we are all expendable. Lahat tayo mapapalitan. Amen, kapatid? 10 years from now, magte-10 years na tayo next year, or this coming November. Baka si Pastor Gani ay mapalitan, yung mga nagpapakanta rito ay mapalitan, yung mga humahayo ay mapalitan na. Amen, kapatid? Kaya habang nandito ka pa, brothers and sisters, huwag tayong magyabang, bagkos gamitin natin ang ating mga gift para tayo ay lalong magbigay ng kapurihan sa ating Diyos na buhay. Shout amen! At pag nangyari yon, maliit ang ulo, mas marami ang korona na galing sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Have you ever realized na yung trabaho mo galing sa Diyos? Amen? Yung iyong mga ari-arian, ang iyong negosyo, galing sa Diyos? Amen po mga kapatid? Kaya kung iyon ang iyong nasa isip, you are no better than any other sinner saved by grace. Ano mang gift mo, ano mang position mo, galing sa Diyos. Amen mga kapatid? Pinag-aaralan namin yan every Wednesday. Charis po yan. Please attend. Sabi sa katabi, please attend. It is the gift of success. It is not your reward. It is also the favor and gift from God. Kaya pag nagtagumpay ka, ang lagi mo sinasabi, glory to God, kasi tinulungan ako ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Attend po kayo ha. Amen mga kapatid. Paganda ng paganda ang aming inaaral every Wednesday. Kaya amen. Pumalang pa ngayong umattend last Wednesday. Yan. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Again, let's read. Upo ng maayos. Dito tayo magtatapos. Basahin ulit natin. Di ba sabi ko, 15 yung forms ng love. Ilan ang nabigay ko? 4. So basahin natin yung 5 hanggang 15. Pero simulan ulit natin. 1 Corinthians 13, 4 to 8. Next, everybody. Again. 1 Corinthians 13, 4 to 8. Love is, hindi po, simulan mo sa simula. Love, agape, is patient. Love is kind. Love isn't jealous. It doesn't sing its own praises. It isn't arrogant. Next, verse 5. It isn't rude. Number 5 yan. It doesn't think about itself. 6. It isn't irritable. It doesn't keep track of wrongs. Number 8. It isn't happy when injustice is done, but is happy with the truth. 9. Next, verse 7. Love, agape, never stops being patient, never stops believing, never stops hoping, never gives up. And 15, verse 8. Love, agape, never comes to an end. Amen, mga kapatid? There is a gift of speaking what God has revealed, but it will no longer be used. There is a gift of speaking in another language, but it will stop by itself. There is a gift of knowledge, but it will no longer be used. Ang tanging matitira lamang ay ang love o ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. May natutunan po ba kayo? Palapakan natin ang Diyos. What is our Macarius Challenge? Everybody. Next. Our Macarius Challenge is pursue, love, and grow like Christ. Sige, tayo po tayong lahat. Basahin natin. Ano ang ating Macarius Challenge? 1, 2, 3, go! Pursue, love, and grow like Christ. Amen na kapatid? Ipurso mo yan. Di ba? Parang yung gusto mong kurso. Go. Go. Amen na kapatid? Pursue, love, and grow like Christ. Sapagkat kung tayo lumalago, kamukha ni Kristo, binabago tayo ng Diyos araw-araw. Amen po mga kapatid? Love is patient. Alam ng Diyos, matagal pa tayong magbabago. Pero at least, nagsimula ka ng magbago. Amen? And dahil binabago ka ng Diyos araw-araw, nagagamit natin ang tunay na pag-ibig na yan
to translate with other people. Amen po mga kapatid. So let us pray. Panginoon, salamat po sapagkat napakarami naming dapat matutunan, and yet you have given us the very essence, the first four na dapat naming matutunan patungkol sa pag-ibig na nais mong ipadama namin sa aming kapwa. Lord, salamat po sapagkat naniniwala kami na sa araw na ito ay binuksan mo ang aming mga puso. Nagkaroon kami ng surgery sa aming mga puso. Ginamot mo ang mga parte sa amin na nawasak, nasugatan, nasaktan, at pinalitan mo, Panginoon, ng bagong puso. Gaya ng panalangin ng salmista, create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Isang pusong dalisay na nagmamahal para lamang sa iyo at sa iyong gawain upang mamahal din namin ang aming kapwa kagaya ng aming sarili. Panginoon, salamat po sapagkat lagi mo kaming pinapaalalahanan because many times we are become forgetful about others. Panginoon, dalangin namin na isipin din namin ang aming kapwa, ang aming mga kapatiran, isipin din namin si pastor, ang mga care leaders, upang ang church na ito ay patuloy na lumago at mapuno ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Let there be agape kind of love with one another, unconditional, sacrificial love. Nagpapasensyahan kami sa isa't isa, Panginoon, sapagkat itong nais mo sa amin. Lord, dalangin po namin na patuloy maabutan mo kami na naglilingkod sa iyo. Maabutan mo kami na nananatili sa aming mga ministry kahit mahirap, Panginoon. Because love is patient, love is kind. Panginoon, salamat po sapagkat naniniwala kami na sa oras na ito, pinagaling mo na ang sugat ng aming mga puso. Pinalitan mo na ito ng puso na tumitibok kagaya ng tibok ng iyong puso. Kaya naman, Ama, gamitin mo ang aming mga buhay. Use our ministry all for your glory alone. Patawarin mo po kami sa mga panahon na kami nagpapabaya. Patawarin mo kami sa mga panahon na mas mahal namin ang ibang bagay kaysa ikaw at ang iyong gawain. Panginoon, we commit our hearts, we commit our love to you, Father. Sa oras na ito, ikaw lang ang aming mamahalin at wala nang iba pa. Because in Jesus, we are super blessed, we are satisfied and happier than happy. Salamat po ng marami, Ama. May nga tayong binabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Pursue, love, and grow like. Isa pa po't malakas. Pursue, love, and grow like Christ. Are you blessed? Super. Kung kayo po ay na-bless, tayo po ay pagpalain din natin ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay and give until it hurts. Amen? That love is kind. Hallelujah. To God be all the glory.